Si Astrid ay isang babaeng matigas ang ulo. Siya ang black sheep ng pamilya. Para parusahan siya, nagpa siya ang pamilya ni Astrid na ipadala siya sa lungsod. Upang makuha ang kanyang mana, kailangan niya magtrabaho sa lungsod upang maging malaya. Isang gabi, isang sakuna ang naganap sa pagitan ni Astrid at ng bilyonaryo. Nagsalo sila ng mapusok na halik at magkayakap. Isang tadhana ang gumagawa ng paraan para muling mag-cruise ang kanilang landas. Pagdating niya sa kanyang pinagtatrabahuhan, nadismaya siya nang makita ang lalaki. Astrid tried her best not to be distracted with her boss because she don't want to disappoint her family again. She tried harder to find a way and manifested na hindi siya makikilala ni Apollo. Sabik si Apollo na mahanap ang misteryosang babae yon na may one-night stand sa kanya. Ang nakuha lang niya ay ang keychain ng dalaga. Nagsimulang mag-alala si Astrid nang mas mapalapit siya sa kanyang amo. Ayaw niyang malaman ito ang totoo at pilit niyang itinatago ang sekreto. Dahil sa biglaang pagkalapit ni Astrid, nagsimulang mahulog ang loob nito sa kanyang amo, di niya mapigilang subukang layuan ito. Ngunit ang palaso ni Cupid tumama na sa kanyang puso. In love si Astrid kay Apollo, pero nang ma-realize niya lahat ng iniwan niya at panatilihin ang tagapagmana ng billionaire, ayaw niya tong gawin pero kailangan niya para maprotektahan ang puso niya at matigil na sa paghingi ng atensyon at pagmamahal. Na-realize ni Apollo na ang babaeng nasaktan niya ng halos isang buwan ay ang babaeng gusto niya sa lahat ng mga taon na yon. Agad niyang pinagsisihan lahat ng ginawa niya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mahanap ang kanyang mahal. Apollo win her back again and promised to her na gagawin niyang lahat, mapasaya lang si Astrid. Part 1. Mahinang ungol si Astrid na hindi niya mapigilan ang sarili sa sobrang kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman. "You're so tight," sambit ni Apollo habang ini-enjoy ang isang gabing kasama ang waitress na si Astrid. Matapos ang gabing yon, agad namang nakatulog ng mahimbing ang bilyonaryong bagong salta sa lugar nila at ang dalaga na waitress. Sumapit ng umaga, biglang nagising si Astrid mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. "Shit!" sambit niya. Dali-dali siyang tumayo at kahit masakit ang pagitan ng mga hita, pinilit niya pa rin hanapin ang damit niya. "Where's that shirt?" sigaw niya. Nang makita niya na ito, agad naman niyang kinuha at isinuot. "Astrid, san ka na? Diyos me naman, yung umabot na sa kwarto ko, ayaw pa awat," sambit ng best friend niya na si Jennifer. Dali-dali namang lumabas si Astrid at tinarap ang best friend niya. Iika-ika pa siyang lumakad palabas dahil nga sa nangyari kagabi, mukhang nawasak na ang perlas ng silangan niya. "Shut up! Ano ka ba? Baka marinig tayo ng manager, patay tayo sa amo natin," wika naman niya sa best friend niya. Mayaman si Astrid, ngunit dahil nga spoiled, naging black sheep siya sa kanyang pamilya. Lagi siyang nagdadala ng problema, halos inaraw-araw niya na ito. Kaya naman napilitan ng lola niya na si Madam Luz na gumawa ng isang kondisyon. Makukuha lamang ni Astrid ang mana niya kapag patuto na siyang mag-ipon at bumili ng gamit niya sa sariling perang gagamitin. Kaya napilitan siyang magtrabaho bilang waitress para sa experience niya bago siya pupunta ng Maynila. "Ano, masakit? Sa tingin mo ilang inches yon?" wika naman ng best friend niya. Mayaman din si Jennifer, pero napilitang sumama kay Astrid sa pagtatrabaho dahil pinarusahan din siya ng parents. Pareho kasi silang black sheep ng pamilya nila. "That damn jerk! Winasak ba naman ang pearl ko?" asik niya. "May picture ka ba niya?" tanong naman ni Jennifer sa kanya. Hindi ko pag-aaksaya ng oras ang ganong lalaki." "So what? Kung magbunga isang gabing yon, I have Bigla siyang napatigil nang ma-realize niya na wala na pala talaga siyang pera. Oh my God! Oh my God! I forgot, kailangan ko nga palang i-earn ang own money ko. So my baby and I magiging poor kami and we're like beggars? Oh my G! I will become a bantot!" sigaw niya habang nandidiri sa sariling iniisip. "Hey Astrid, calm down. Ano ka ba? Hindi naman ata ako mabubuntis sa isang gabi lang na yun," sambit ng best friend niya. "I don't know. Malay ko ba dalang-dala ako sa gabing yon?" wika naman ni Astrid. Nasa labas na sila ng bar. Nag-uusap pa rin sila sa nangyari kagabi. "Ano, uuwi muna tayo? And by the way, Ate Samantha will get us here at malilimutan mo na din yung one-night stand mo na you can get over." Wika naman ng best friend niya. "Naku Jen, I'm like naloloka. Pero sana nga makaalis na ako sa nakakaimbyan ng lugar na to."
Ang dami kong memories na masasama dito eh. Ines na wika ni Astrid. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nagtungo na si Astrid sa kotse niya at pumasok na rin siya sa loob ng kotse niya tsaka pinaandar niya ito at humarurot na ng takbo. Wala siyang pakialam sa mga traffic enforcer. Ang gusto niya lang makarating siya sa bahay niya at makahiga sa malambot na kama. Bigla siyang napahinto nang hinarang siya ng isang patrol car. Shit! Kailan pa ba aalis tong kamalasan sa buhay ko? Inis niyang wika. Bumaba ka, wika ng pulis. Bumaba siya sa Ferrari na sasakyan niya at sumandal dito habang naka-cross arms at nakataas ang kanyang kilay. What? Sambit niya. Ikaw na naman, Miss Elvieste? Inis na wika ng pulis. Ikaw na naman, kalbo. Kailan mo ba ako tatantanan? Maarteng wika niya. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Kababae mong tao, ikaw umubos na isang page ng record book namin. Pumasok ka na sa police car. Wika naman ng isang officer. Bumuntong hininga siya at tumawag muna kay Adrian, ang kapatid niya na Becky. Yes, Beshi ko? Bungad ng kapatid niya. Please, pakikuha ako sa police station. Wika naman ni Astrid. Mamaya ka na tumawag. Wika naman ng pulis kaya napilitan siyang ibaba ang cellphone niya habang umiirap. Sinakay siya ng mga pulis at dali-dali siyang dinala sa police station. Agad namang nilagay ng pulis ang pangalan niya sa record book at napagtanto niya na puro pangalan niya nga ang nandun. Am I that bad? Yan ang tanong na nasa isip niya pero agad niya yung ibinaglit. Umupo siya sa upuan habang hinihintay ang kapatid niya. Ilang oras bago dumating ang pamilya niya and this time kasama na ang lola niya. Well, this time hindi ka na makakalusot sa akin. Kitang-kita ko ng resulta ng pagiging spoiled brat mo, sambit ng lola niya. Madam Luz, manahimik kayo. Hayaan niyo ako. Sigaw niya sa mga pulis na nasa loob, kaya tumahimik naman sila. Bukas na bukas, Astrid. Ipapadala agad kita sa Maynila at sasabihin ko agad kay Samantang ipasok ka sa trabaho, sambit ng lola niya. Di naman siya sumagot at nakayuko lamang siya. I'm so sorry for what happened. Maaasahan yung di na ito mauulit pa? Wika naman ng lola niya sa mga pulis. Agad tumayo si Astrid at nauna na sa kotse ng lola niya. Malakas na sinara ang pinto. Sumunod naman ang kapatid niya. Sorry sis, si Granny kasi nakaka-stress masyado. Wika naman ng kapatid niya. It's okay. I'm ready to go to Manila kahit I don't want to be there. Wika naman ni Astrid habang di makatingin sa kapatid niya. Kung kaya ko lang na ipagtanggol ka, ginawa ko na. Ang kaso nga lang, pinapakita mo naman sa kanilang ginagawa mo. Please move on sis, it's been 10 years na wala na si grandpa. Wika naman ng kapatid niya. Bigla siyang napaluha. Pinunasan niya ito dahil ayaw niyang kawawaan siya ng kapatid niya. I'm still stuck in that accident, Adrian. I still blame myself for what happened. Wika naman ni Astrid. Natigilan siya nang biglang pumasok ang lola niya. Pack your things dahil bukas, aalis na kayo na Jennifer. Nakausap ko na ang mama niya at sana tuminukan at malaman mong kahalagahan ng buhay. You bring a lot of problems in our family, Astrid. You're such a disgrace in our family. Sermon ng lola niya. Hindi na lang siya umimik at bumuntong hininga na lamang siya. Nag-iimpake na ako ng gamit. Mabigat ang loob ko ngunit wala na akong magawa dahil final decision na yon ni Grandma. Napabuntong hininga na lamang ako. So I guess this is goodbye, my lovely room. Mamimiss kita. Sambit ko habang kinakausap ang kwarto ko. Niyakap ko ang mga unan ko na saksi sa lahat ng paghihirap ko na ilang taon. Aalis muna ako para mabawas-bawasan naman ang kahihiyan ng pamilya ko. Wika ko naman sa bahiga. Nakakainis naman. Bakit umabot sa ganito? I just want to have fun pero bakit ganito ang nangyayari? Mabulabog naman ako nang bigla tumunog ang cellphone ko. Hello? Walang gana kong sagot. Hoy babae, bakit di ka pumasok? Ines na wika ni Jen sa akin. Umirap naman ako. Ito talagang babaeng ito, masyadong pabida sa bar na pinapasukan namin. Nag-impake na ako. Ikaw, tapos ka na bang mag-impake? Tanong ko naman sa kanya. Kagabi pa, bakit kasi humarurot ka ng ganun? Luka-luka ka talaga? Sermon niya sa akin. Pshh! Inis na inis ako sa nangyari sa akin nung isang gabi. Wika ako naman at naalala ko na naman ang mga nangyayari. Hi, Astrid. Wag mo na yung isipin. Kukunin ko muna ang last sahod mo pampamasahin natin.
Bukas na bukas, susunduin kita dyan. Dapat maaga ka para first trip daw tayo. Wika naman niya. Naguguluhan naman ako sa sinasabi niya. Ano bang first trip ang sinasabi nitong bruha kong best friend? What's first trip? Tanong ko naman. I don't know. Basta, bukas na lang malalaman din naman natin yan eh. Babu muna. Wika niya at pinatayan na ako ng tawag. Bumuntong hininga naman ako. Tumayo nang may kumatok sa pintuan ko. Pagbukas ko, bubungad sa akin si Nanay Pasing. Andiyan na ang mom at daddy mo, kakausapin ka daw nila. Wika naman niya sa akin. Tumango ako bilang tugon sa mga sinasabi niya. Nauna na siya at sumunod na lamang ako. Panigurado, sermon na naman ang aabutin ko dito. Astrid Clarice, nakakahiya ka. Bungad agad ni Dad sa akin. Napayo ko na lamang ako at tiningnan ang sahig. Sanay naman ako sa mga sinasabi nila. Paulit-ulit na lang. Nakakahiya ako. I'm such a disgrace in this family. The black sheep of the family. Ano, nakikinig ka ba sa amin? Ines na wika ni Daddy sa akin. Tumingin naman ako sa kanya ng seryoso pero hindi ako nagsalita. Nasa tamang edad ka na, Astrid. Hindi mo ba naisip na magbubuo ka ng sarili mong pamilya at kailangan mong maging responsable? Galit na wika ni Daddy sa akin. Bumuntong hininga naman ako dahil sa sinabi niya at tumingin sa malayo. Alam mo, Astrid, sawang-sawa na kami sa ugali mo. 'Di ba gusto mong makuha yung mana na ibibigay ng lola mo? Magsikap ka. Ines naman na wika ni Mommy sa akin. Naririnig din ako sa pakikinig at tumayo na ako. Oo, magsisikap ako. Fine. Yun ang gusto niya. Eh di ba hindi na ako uwi dito once makalis ako sa bahay na to. Hindi niyo kasi alam yung trauma ko. Lagi niyong sinasabi sa akin na ganyan, ganito ang dapat kong gawin. Sigaw ko at natahimik naman sila. Umiiyak na ako dahil punong-puno na talaga ako sa mga walang kwenta na sinasabi nila sa akin. Bigla namang dumating si Grandma at nakatingin to sa akin na nakakunot ang noo. All those years na naghihirap ako sa pagkamatay ni Grandpa, wala kayo. Huwag niyong sabihin sa akin na mag-move on dahil matagal nang nangyari yon. Fuck that opinion. Hindi niyo alam ang sakit na nararamdaman ko buong buhay ko. Si Grandpa lang na nandyan na sa akin because he never treat me as your family. Dad, dahil ba anak mo ako sa labas? Dahil ba iba ang mommy ko? Ngayon sisisihin niyo ako na ganito ako? Sigaw ko habang umiiyak. Astrid, wala kang modo. Sambit ni Lola at sinampal ako ng ubod ng lakas. Napahagulgol naman ako at pinunasan ang mga mata ko. Ngumiti naman ako ng mapait at tumingin kay Grandma. You never treat me as your granddaughter because you saw me as a curse to this family. Hindi mo nga ako gustong tumira dito since then, right? Sambit ko sa kanya. Don't you worry. Susundin ko lang ang sabi ni Grandpa na kunin ang para sa akin. Oras na makuha ko ng mana na para sa akin, aalis ako at hindi nyo na ako makikita pa dito. Sigaw ko at saka umalis na sa harapan nila. Tumakbo naman ako papunta sa kwarto ko, saka sinara ito ng malakas. Humagulhol naman ako ng iyak nang dahil sa mga sinabi nila sa akin. Simula na makarating ako dito sa bahay na to, naging ganito ang buhay ko. Si Popsy kasi ang kumuha sa akin sa bahay nung maliit pa ako, dahil iniwan lang ako ng nanay ko. Sis, tawag sa akin ni Adi. Adi ang palayaw ni Adrian. Not now, Adi. Sambit ko naman habang umiiyak. Sis, ibabalik ko lang yung bikining pula mo. Wika naman niya. Bigla akong napatigil sa pag-iyak at binuksan ang pinto. Ano bang sinasabi mo para kang sira? Sambit ko naman habang natatawa. Para din akong timang. Matatawa, maiiyak. Thankful ako na may kapatid akong ganito. Kailanman hindi siya nagsawa na suyuin ako sa tuwing gantong sitwasyon ko. Maliit pa lang kasi ang si Adi. Lagi na lang siyang iniiwan ni Mommy at Daddy sa akin. Dahil sobrang busy nila ni si Grandma naman. Busy rin sa hacienda. Kaya lumaki lang akong tinatawag na Mommy. Hi, I know, harsh na mga salita na ibinato ng pamilya nito. Family is love natin. Just me. Para namang di nagre-rebelde nung kapanahonan ng mga akla na yan. Wika niya at inilabas ang ice cream. Guys, hayaan mo na. Matitigil lang to pag aalis na ako sa bahay na to. Wika ko naman sa kanya. Diyos ko ate, wag mo akong iiwan ha. Wika naman niya. Hindi kita iiwan.
Kailangan ko lang maghirap para makuha ang mana. Unlike you na may mana na. Sambit ko naman sa kanya. Diyan ka nagkakamali. We're in the same situation. Laging hinuhusgahan pero iba ang inihuhusga nila sa akin. Nasasaktan ako pero carry lang naman ang dalawang balls ko ang mga binabato nilang salita. Sambit naman niya habang natatawa. Hinampas ko siya dahil sa kalokohan niya. Hindi ko alam kung ano ang nakain ng kapatid ko at naging bakla. Natatawa naman ako dahil sa kabaklaan niyang taglay. So, what time ka alis bukas? Tanong niya naman sa akin. Sabi ng loka-loka maaga daw eh. Wika ko naman sa kanya. Sis ha, huwag mong kakalimutang tumawag sa akin dahil hindi mo ako tatawagan pupuntahan kita sa Maynila. Wika naman ng kapatid ko. Natawa na lamang ako dahil sa sinabi niya sa akin. Sa probinsya kami lumaki. Minsan lang din kaming sinasama sa Maynila kaya parang ignorante pa ako sa mga bagay-bagay doon. Pero lumaki ako na maarte at may pagkakonyo. Aaminin ko, spoiled brat din ako dahil kay Popsy. Natapos na kaming kumain ng ice cream. Dito na rin siya natulog sa kwarto ko para gumaan daw ang pakiramdam ko. Sana maging madali lang ang trabaho ko. Hays, maagang maaga pa, ngunit may kumatok na sa pintuan ko. Halos magiba na yung pinto ko kaya't nagmulat agad ako. Tinignan ang orasang nakasabit sa taas ng bookshelf. 5 AM pa naman sambit ko. Sino ba yan, sis? Ang ingay! Reklamong wika ni Adi, kaya nagtungo ko sa pinto at agad itong binuksan. Bumungad naman sa akin sa Jennifer. Hoy bes, grabe kanina pa ako 3 AM dito sa bahay mo. Inis niyang wika. Ang aga mo naman? Reklamo ko sa kanya. Ano ka ba? Maagang first trip natin. Bilisan mo na dyan dahil aalis na tayo. Wika naman niya sa akin at tinulak-tulak pa ako. Nagmamadali na akong magbihis. Yung mga mamahaling damit ang sinuot ko at ang high heels pa ako. Nag-makeup din ako ng bonggang-bongga. Mga ilang minuto ko lang ginawa yon dahil kakailanganin na maging presentable ako sa unang trabaho ko. Baka hindi ako matanggap ng boss ko kapag dugyot akong tingnan. Wow naman, Astrid. Amerika bang pupuntahan natin? Sarcastic ang wika na Jennifer sa akin. What are you saying? Ikaw nga, naka-Chanel ka. Alam mo, Jen, dapat maging presentable ka. Tayo sa boss natin, of course. Ang pagtatrabahuhan natin, ano ka ba naman? Wika ko sa kanya at nauna nang umalis habang daladala ko ang maleta ko. Pinakuha ko din ang 3 maleta ko na naiwan sa kwarto. Bali 5 lahat ng maletang meron ako. Mag-ingat kayo doon at ikaw, Astrid ha. Magpakatino ka doon. Wika naman ni Lola. Umirap lamang ako. Yeah, whatever, sambit ko. Bumaba naman si Adi at nagbeso-beso. Kaya naman, tsaka na kami umalis sa Jennifer. That's it. I am so excited. Do you think maganda ang sasakyan natin now? Tanong ko naman kay Jennifer. I don't know Sana nga maganda dahil ayokong madumihan tong Chanel na bag ko. Okay lang kung di maganda, at least maganda tayo. Wika naman ni Jen sa akin habang nakangisi. Of course, you're very gorgeous. And me too. Ano, mahal-mahal kaya ng damit ko tapos ipapadumi ko lang? Wika ko at napadikwatro pa habang nagre-retouch ng mukha ko. Nandito na tayo, ma'am. Wika naman ang driver namin. Binuksan niya naman ang pinto at bumaba na kami. Pagbaba namin, bumungad-agad na maliakabok na daan, tsaka ang dami ng tao. Oh my G, ayoko dito. No. Wika naman ni Jan at babalik sana sa kotse, ngunit agad na pinaanda ng driver yon. Hoy, bumalik ka dito. Sigaw namin pero di niya na kami narinig at tumarurot siya ng takbo paalis sa kinaroroonan namin. Here? Wika ko naman. Yeah, here. Parang palengke to. Wika naman ni Jan. You're right. So many vendors and look, ang daming tao. Wika ko habang tinuturo ang mga taong nakapila. Ma'am, saan kayo tutungo? Tanong ng isang lalaki sa amin. Tinignan namin siya head to foot at sabay kami nandidiri ni Jan. Manila. Sinong tutungo sa Manila? Sigaw ng isang lalaki. Hello, mga magagandang dilag, saan kayo pupunta? Tanong naman niya sa amin. Isang lalaking nakangisi ang nagtanong, kaya't scary siyang tingnan. Manila, maarteng wika ko. Sige po, pumesto na kayo doon, sambit niya naman. Bigla namang kinuha ng 2 lalaki ang maleta namin at naalarma kami ni Jen. Kahit naka-heels ako, hinabol namin yung 2 lalaki.
Nang maabutan namin sila, agad namin silang pinagpapalo. Aray! Aray! Sigaw nila. Bring back our maleta, you thief! Sigaw ko habang pinagpapalo silang dalawa. Ma'am, ma'am, tama na po. Awat sa amin ng lalaking nagtanong kanina. Alam mo ba, dapat kasi maraming security dito. Ines na wika ko. Right, paano ko nakatakas sa mga to and then pinigilan mo pa kami? Wika na dyan. Napakamot siya sa ulo kahit kalbo siya. Mga dispatcher po sila. Trabaho nila yan para di kayo mahirapan. Sambit naman niya sa amin. Dispatcher? Nakataas ang kilay kong sambit. Yes po, dispatcher po kami. Wika na isang lalaking binugbog namin ni Jennifer. Bayaran niyo kami ng doble. Ang dami niyong dala ang bibigat tapos binugbog niyo pa kami? Wika naman nila. We're very sorry ha, first time kasi namin dito. Anong tawag niyo sa lugar na to? Tanong na Jen. Terminal po ng bus yan. O, paalis na ang pamay nila kaya sumakay na kayo. Kakasakit kayo ng ulo? Wika naman nila sa amin. Oh my, ilan na lang natira sa pera natin? Tanong ko naman kay Jane. Don't worry, may 11K pa tayo dito. Wika na Jennifer kaya nakahinga naman kami. Nakaupo na kami sa bus at maganda naman kasi aircon siya. Umandar na at bumiyahe ng ilang oras ang dumaan. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko. I think I'm going to vomit, sambit ko. Ako rin, sigaw na Jen. Kaya napatingin ang mga pasahero sa amin. Give us some plastic bag, my LV will be ruined, sigaw ko. Agad lumapit ang lalaking may daladalang plastic bag at binigyan kami. Sumuka kami na dyan ng walang tigil. Para kaming mamamatay tapos 3 oras ang biyahe. Mamamatay ata ako bago makarating sa Maynila eh. Wikang nanghihina dahil sa pagsusuka namin ni Jen. Nahihilo na ako, wika naman niya. Nakahiga na kami sa upuan namin at walang silbi ang mamahaling suot namin dahil para na kaming mga lasing. Miss, ito, efficacent, wika naman ng isang babae. Kumuha ka ng konti at ipahid mo sa tiyan mo para di ka na magsuka, wika naman niya. Sinunod ko ang sinabi niya at pinahid ko ito. Napadami ang lagay ko dahil gusto kong tumigil agad ito. Binigyan ko rin sa Jen at nilagay niya to sa may bandang itaas ng labi niya sa pagitan ng ilong at labi. Thank you, sambit ko at umupo na kami. Mabutit gumaan ang pakiramdam namin dahil sa kakaibang perfume na yon. Mga ilang minuto pa biglang uminit ang parte na nilagyan ko at biglang umanghang. Oh my G, what kind of perfume is that? Wika ko naman. Ang anghang, sambit na Jen. Natawa na lang ang babae sa amin. Panireklamo naman kaming dalawa ni Jennifer hanggang makarating kami sa kinaroroonan namin. Buwaba na kayo, sigaw ng lalaki at siningil kami sa pamasahe namin. Here's our bayad. Keep the change, buy something nice, wika naman ni Jen. Anong sinasabi mo dyan? 2 piso na lang ang sukli ninyo. Wika naman niya sa amin. Napatingin siya sa amin na para kaming timang. Para na kaming na-rape sa loob ng bus. Yung buhok namin sabog na sabog. Kinuha na namin ang maleta namin at pagewang-gewang kaming lumabas dahil nahihilo pa rin kaming dalawa na dyan.